Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-402 na kabanata, ang mga pustahan ng mga guro. Nagkatitigan sina Alex at Billy, habang ang iba pang mga guro ay nanatili sa tahimik na pagkabigla. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang tensyon sa conference room ay umabot na sa sukdulan. Biglang pinaghampas ni Billy ang mesa ng mariin at tumayo. Nakita niya ang pagkakataong gawing kakampi ang iba laban kay Alex, at hindi niya ito palalampasin. Anong klaseng asal yan? Tanong niya, kunwari na nagulat. Unang araw mo pa lang sa trabaho, at ganyan na ang pambungad mo sa mga bagong kasamahan mo. Dahan-dahang tumingin si Alex sa kanya at ngumiti, na para bang alam niya ang larong nilalaro ni Billy. Si Alex ay tila lubos na kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay aliw na aliw siya sa pagkakataong mailabas ang lahat ng nasa kanyang isip. Ang respeto ay kailangang pinaghihirapan, sabi niya, na puno ng kumpiyansa. At dahil ang nakikita ko lang dito ay mga walang kwentang tao na mas inuuna ang sarili kaysa sa kapakanan ng mga estudyante, hindi ako magpapakamaginoo. Hindi ka panipaniwala ito. Pautol-utol na sabi ni Billy, labis na nagulat sa asal ni Alex. Hindi niya alam kung paano sasagot. Huwag mong aksayahin ang oras ko, sagot ni Alex ng malamig. Ako na ang hahawak sa class 6. At kung wala kang kapangyarihang pigilan ako, mas mabuti pang isara mo na lang ang walang silbi mong bibig tungkol dito. Namula ang mukha ni Billy. Naaalala niya kung paano niya nagawang maliitin si Alex noon, ngunit ang taong nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba. Inisip niya ang tamang sagot, ngunit wala siyang masabi. Sa panig ni Alex, wala siyang hinanakit. Natatandaan niya si Billy ng mabuti, ngunit pinili niyang huwag gawing malaking isyu ang kanilang muling pagkikita. Gayunpaman, malinaw na si Billy ang unang nagbigay ng tensyon sa sitwasyon. Naalala ni Alex ang sinabi ng principal, siya ang hahawak sa class 6 sa halip na isa sa mga staff. At ngayon ay malinaw na kung sino ang tinutukoy na iyon, walang iba kundi si Billy. Hindi alam ng mga guro kung ano ang iisipin. Si Alex ay kakaiba, ibang-iba sa lahat ng mga guro na nakilala nila sa mga nagdaan. Hindi nila siya maunawaan. Bago ang pagpupulong, tinanong niya ang ilan sa kanila tungkol sa pagtuturo, at inakala nilang wala siyang alam at mahina. Ngunit ang mga naging sagutan niya kina Leonard at Billy ay nagbago ng kanilang impresyon. Ngayon, iniisip nilang mayabang, at bastos siya. Sa kahit anong paraan, kinatatakutan nila ang ideya na makatrabaho siya. Si Billy ay galit na galit. Hindi niya matanggap na tretuhin siya ni Alex ng ganoon sa harapan ng lahat. Siya ang batang guro na umaangat sa karera, ang rising star na akala'y alam na ang lahat. Pinaghirapan niyang buuin ang reputasyong iyon, at ngayon ay nanganganib itong masira. Sino ang tinawag mong walang silbi? Tanong ni Billy, bagamat halatang nawalan siya ng lakas ng loob. Obvious na ikaw, sagot ni Alex nang walang pakialam. At sinabi ko nang manahimik ka at huwag kang humarang sa akin. Hindi ka ba nakikinig? Sa puntong iyon, tumayo ang principal upang pigilan ang lumalalang sitwasyon. Ang lahat dito ay dedikado sa pagbibigay ng pinakamahusay na edukasyon. Ang class 6 ang pinakamaingay at pinakamatigas na klase na mayroon tayo. Walang duda, nag-aalala lang ang mga kasamahan mo para sa'yo. Ganoon ba? Sagot ni Alex. Basta bigyan niyo ako ng 1 buwan. Kung hindi ko maayos ang mga estudyante, magre-resign ako. Pero umaasa akong hahayaan ako ng mga kapwa-guro ko na gawin ang trabaho ko, at hindi makikialam. Kung makikialam sila, hindi ako magiging mabait. Nagtinginan ang mga guro at nagkibit-balikat. Ang class 6 ay naging problema sa loob ng maraming taon. Walang sino man sa mga naunang guro ang nakapagpatahimik sa klase. Marami na ang nasaktan sa pagsubok. At ngayon, sinasabi ni Alex na kaya niyang gawin ito sa loob ng 1 buwan, nang walang karanasan. Ang ilan ay na-offend, at ang iba ay natatawa. Lahat sila ay gustong makita kung ano ang mangyayari.
Sigurado akong susuko siya bago magtanghalian, sabi ng isang guro. Sasali ako sa pustahan na yan, sagot ng isa pa. Pero dadagdagan ko ang pusta. Siguradong masusugatan siya ng mga estudyante bago matapos ang araw. Tumayo ang isa pang guro, yumuko sa mesa, at tumitig kay Alex. Kung nandito ka pa bukas, iyon na ang class 6. At titingnan ka namin bilang guro namin. Tumawa siya ng malakas. Hindi ko sigurado yung huling parte, sagot ni Alex at tumawa rin. Hindi ako tumatanggap ng estudyante maliban kung maayos silang tao. Pagkasabi niya nito, higit sa kalahati ng mga guro ang tumayo at tumingin sa kanya ng masama. Tiningnan lang niya sila ng diretso. Ganito na lang, sabi ni Alex. Kung may mangyari ngayong araw, hindi na ako babalik bukas. Isa sa inyo ang pwedeng pumalit sa akin. Pero kung walang mangyari, lahat kayo ay kailangang tumakbo ng 50 ikot sa track field ng paaralan. Ano sa tingin niyo? Siyempre. Sagot ni Leonard agad-agad. Sigurado siyang walang tsansa si Alex na manalo sa pustahan. Tumango ang ibang mga guro at pumayag din. Napos ng principal ang pulong, at isa-isang nagsitayo ang mga guro. Tahimik nilang nilisan ang conference room habang si Alex ay nanatili sa kanyang pwesto, pinapanood silang umalis. Nang akala niyang wala ng tao, tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, may narinig siyang tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng guro na nakatayo sa likuran niya. Mag-isa lamang sila sa silid. Ang babae ay may maamong mukha, na nagbigay ng impresyon ng kabutihan. Alex, tama. Tanong nito. Ako si Lynn Bowen. Math teacher ako. Natatakot akong hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo sa Class 6 seniors. Mag-ingat ka. Bahagyang nag-aalala ang ekspresyon ni Lynn. Tansya ni Alex, nasa 30 ang edad nito, at agad niyang napansin ang kabutihan ng puso nito. Ganoon ba? Sagot ni Alex at ngumiti ng bahagya. Pasensya na, sabi ni Lynn. Pero sa tingin ko, masyado kang tiwala. Mahirap kontrolin ang mga batang yon. Lahat sila ay anak ng mayayaman at makapangyarihan. Pakiramdam nila, kaya nilang gawin ang anumang gusto nila. Noong nakaraang linggo, ang dati nilang guro, ay naospital. Hanggang ngayon, hindi pa siya gumagaling. Okay lang, sabi ni Alex na may kumpiyansa. Mga bata lang sila. Ang kanilang enerhiya ay kailangan lang idirekta ng tama. Iyon lang naman. Kung ganoon sa tingin mo, sagot ni Lynn, bahagyang nagdadalawang isip. By the way, gusto rin kitang pasalamatan. Marami rin sa mga guro ang nagpapasalamat, kahit hindi nila masabi ng harapan. Simula nang dumating si Billy, pahirapan na ang buhay namin. Si Leonard naman, tinutulungan siya sa pagharang ng mga reklamo namin. Lahat kami ay naghihintay ng pagkakataong mailabas ang aming inis. Tahimik na tumango si Alex, ngunit nanatili ang isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Alam niya, sa likod ng laban sa Class 6, may mas malalim pang hamon sa loob ng paaralan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.